sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Dalawang barko nagbanggaan sa Cebu. Batas laban bullying pinirmahan na. Presyo ng langis bumaba. Marian Rivera masaya sa pagtungtong sa ABS-CBN. Kalat-kalat na pagulan dahil sa hanging habagat. Dalawang barko nagbanggaan sa karagatan ng Cebu. Isa sa barko may sakay na halos 700 pasahero at crew. Rizal de la Serna, mag-uulat. 5 katao ang inuulat na nasawi, habang mahigit 300 pasahero at crew pa ang kailangang sagipin matapos magbanggaan ang dalawang barko sa Cebu nitong Biyernes ng gabi. Sa ulat ng Late Night News, Jamie Saksi nitong Biyernes, sinabing tuluyang lumubog na ang pampasahero imbes St. Tomas Aquinas. Ilang oras matapos magbanggaan ang cargo ship MV Sulpicio Express 7. Sa 692 passengers sa crew na MV St. Tomas Aquinas. Mahigit sa 300 na umano na sagip at patuloy ng search and rescue operation sa lugar. Sa isang panayam sa telepono ng Jamie News, sinabi ni Rear Admiral Luis M. Tuazon Jr. ng Philippine Coast Guard na kaalis lang sa pantalan sa Cebu ang MV St. Tomas Aquinas patungo sa Manila na makabanggaan ang MV Sulpicio Express 7. Samantala, sinabi ni Central Visayas Regional Police Director Generoso Serbo Jr. na wala pang pagkakakilanlan sa mga biktima. Ayon kay Serbo, zero visibility sa lugar na pinangyarihan na ang insidente dakong alas 9 ng gabi sa karagatan malapit sa Talisay at Cordoba. Sinabi ni Admiral Tuazo na malubha ang maging pinsala ng papasahirong barko habang maliit ang pinsala sa cargo ship na tumutulong naman sa pagsagip sa mga pasahero ng nakabanggaang barko. Kasama rin umano sa rescue operation ang Coast Guard ang mga bangkang pangisda sa lugar. Para sa PAO Night Patrol, ako si Rizal de la Serna, nag-uulat. Batas laban sa bullying o Republic Act 10627 pinirmahan na ni Pangulong Aquino. Rizal Arfay, mag-uulat. Pinirmahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang isang batas na nagbabawal sa bullying sa mga paaralan sa buong bansa. Nilagdaan ni Aquino ang Republic Act 10627 noong ang Anti-Bullying Act of 2013 noong ika-12 ng Setyembre, ngunit inanunsyo lamang ito sa ilalim ng masabing batas. Ang lahat ng paaralan sa elementarya at sekundarya ay kinakailangang gumawa ng mga palisiya laban sa bullying sa kanilang institusyon. Ang kopya ng palisiya ay kailangang ibigay sa mga mag-aaral at magulang nila. Kabilang sa palisiya ay ang pagbabawal sa bullying sa loob ng mga paaralan at kahit sa mga school-related activities. Ipinagbabawal din ang paggamit ng teknolohiya sa bullying. Inatasan ng RA 10627 ang mga paaralan na magpataw ng parusa sa mga mahuhuling nambubuli. Kailangan din silang sumailalim sa rehabilitasyon na pangangasiwaan ng paaralan. Nakasaad naman sa batas na kailangan gawing confidential ang pagkakakilanlan sa mga nasangkot sa bullying. Ang tanging makaalam lamang nito ay ang school administration, ang gurong direktang responsable sa mga biktimang estudyante, at mga magulang at tagapangalaga ng mga naging biktima sa pambabarako. Sa ilalim ng batas, itinuturing na bullying ang any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal or electronic expression, or a physical act or gestures, or any combination thereof, directed to another student that has the effect of actually causing or placing the letter of responsible for physical or emotional harm or damage to his property, creating a hostile environment at school for the other student, impairing the rights of the other student at school, or materially and substantially disrupting the education process or the orderly operation of a school. Presyo ng langis bumaba ng halos 2 piso. Jumaylin, mag-ulat. Simula hating gabi, nagpatupad ng bawas presyo ang produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis. 1.60 sentimo kada litro na rollback sa presyo ng kada litro ng gas.
Shell, Petron, Chevron, Flying B, PDC at COL. 0.80 centimo na ang kaltas kada letra. 0.85 centimo rollback din ang Shell, Petron, Chevron, Flying B at 3OL sa kanilang kada letra ng kerosene. Ang galaw sa presyo ay epekto ng presyo sa pandaigdigang merkado at nakabawi rin daw ng piso sa palitan kontra ng dolyar. Pero ang piston ay nakukulangan sa nasabing rollback kaya patuloy pinagsusulong ang grupo ang hiling na 6 peso discount sa lahat ng pampublikong sasakyan. Sa Paho Night Patrol. Ito po si Jimailin Amancio, nag-uulat. Ating ulat na panahon ngayon, makaranas tayo ngayon na malamig na temperatura, kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Cebu dahil sa hanging habagat. Asahan po natin na bubuti na ang ating panahon bukas. Ang temperatura natin bukas ay magsisimula sa 22 degrees Celsius sa alas 6 ng umaga at tataas ito sa 25 degrees Celsius sa alas 10 ng umaga at iinit na ito sa alas 2 sa 32 degrees Celsius pero bababa naman ito sa pagdating ng kinahaponan. Konting kaalaman, alam ba ninyo na si Willie Garcia ay isang bulag ng Pilipino mga awit na nagpasikat ng mga kantang bawal na gamot na at nasaan ang liwanag. Ipinanganak si Willie Garcia sa bayan ng Samar. Nabulag siya habang nasa edad na 3 taon pa lamang. Kaugnay ng pagkakaroon ng sakit ng tikdas. Nagbuo siya ng isang banda sa Samar na nagtagal ng 10 taon at tinangkilik na naman sa Samar Liti at mga kalapit na bayan. Bilang mahusay na artista, ikinantal at tinaguyod ng Universal Record ang kaniyang tinig, mga awitin at talento sa musika. Nagresulta sa isang album na kinapapaluuban ng kantang Nasaan ang Liwanag. Nakamit ng dobling platinum ang album na ito. Isa siya sa mga naunang mga kapansanan sa matang tulad pagkakabulag ng nagtamo ng adhikain, mahagi ang kaniyang talento sa pag-awit at nagparangal sa ganitong pamaraan. Sa ABS-CBN. Kaabang-abang ang episode ng First Reality TV simula bukas na darating na Lunes. The guest speakers again si Ana de las Alas at Marian Rivera. Sa kaibang food trip, si Marian dahil nabigyan siya ng pagkakataon na makatuntong sa bakuran ng Kapimyang Network at makalabas sa ilang programa. Nakakatuwa dahil siyempre ang Ayun na. Sige, kanina lang. Naikwento rin ng dalaga na minsan na rin siyang makapunta sa ABS-CBN halos 10 taon na ang nakaraan. Para sa Showbiz Report, ito po pala si Mary Jess Baselgo nag-uulat. At yan ang aming nakalap sa aming pagpapatrol. Ito po si Grammy Floro Sangko, bumabati ng isang magandang gabi, bayan.